Noong 1995, ang hukbong tagapamayapa ng Russia ay nagsasagawa ng misyon sa Serbia. Ang babaeng espesyal na operatiba ay naghahandang magbigay ng suporta sa kanyang grupo para sa operasyon. Subalit bigla siyang nasugatan. Sinubukan niyang turukan ang sarili ng pampamanhid sa gitna ng labanan. Pagkatapos, base sa utos ng commander, banihag nila ang leader ng kalaban. Dahil dito, isa sa mga espesyal na sundalo ang nasawi. Habang nasa loob ng eroplano, labis na nagalit ang kapitan. Gusto niyang agad na tapusin ang leader ng kalaban, ngunit sinabi ng commander na protektado ito ng NATO. Hindi nila siya maaaring patayin, dahil kung hindi ay mananagot sila sa internasyonal na hukuman. Ngunit hindi napigilan ng kapitan na sabihin na hindi niya naiintindihan ang Ingles. Pagkatapos ay itinulak niya ang pinuno mula sa eroplano. Dahil sa ginawa ng kapitan, ang buong koponan at ang commander ay tinanggal sa kanilang posisyon. Pagkatapos ng maikling panahon ng kapayapaan noong 1999, binomba muli ng NATO ang Yugoslavia. Ang mga bala ay bumagsak na parang ulan sa lungsod, at maging ang mga ospital ay hindi nakaligtas. May mga bata na hindi pa nakikita ang mundo, ay naging biktima ng digmaan. Ibinabalik ng hukbong Ruso ang commander sa kanyang posisyon, at ang espesyal na puwersa. Ang kanilang misyon sa pagkakataong ito ay sakupin ang paliparan. Sa harap niya ngayon, ang paliparan ay nasakop na ng mga terorista. Ang ibang mga miyembro ay bumalik sa koponan, ngunit tumanggi ang kapitan na sumali sa operasyong ito. Mula nang tanggalin sila sa tungkulin, ipinagbawal na silang bumalik sa kanilang bayang sinilangan, ang Russia. Kaya naman, napilitan siyang manirahan sa Serbia. Gusto na lang niyang makabalik agad sa Russia at ayaw na niyang manatili pa sa lugar na ito. Matapos makakuha ng pekeng pasaporte, sumakay siya ng bus patungo sa terminal. Pagkasakay, maingat niyang pinatulog ang ibang mga pasahero nang mahulog ang laruan ng isang bata sa sahig ng bus. Yumuko siya para pulutin ito nang biglang mabasag ang bintana ng bus dahil sa isang putok. Sa gitna ng kamalasan, hinarang ng bus ni Smock ang daan. Pagkatapos, bumaba ang lalaking nakasombrero at kinuha ang pera ng lahat. Nakuha ng grupo ng kapitan ang atensyon ni Smock, matapos suriin ang kanyang personal na impormasyon. Iniutos nito sa kanyang mga tauhan na paluin siya hanggang mawalan ng malay kung may magtatangkang magreklamo. Bata man o matanda, lalaki o babae, lahat ay pinapalo. Ang sino mang may ibang paniniwala ay papatawan din ng parusa. Sa pagkakataong ito, isang nurse ang tumayo para lumaban. Ngunit kinalagkad siya ng mga tauhan ni Smock papasok sa sasakyan para bastyusin. Narinig ng kapitan ang putok ng baril at ang sigaw ng isang babae. Hindi na siya maaaring magkunwaring himatayin, kaya sinamantala niya ang pagkakataon nang umatake si Smock sa nurse. Pinigilan niya si Smock, at nang makita ito ng mga tauhan nito, sumuko na rin sila. Inutusan ng kapitan ang mga pasahero na bumalik sa bus, pagkatapos ay pinatulog si Smock at itinabi sa gilid ng kalsada. Sumakay sila sa bus at mabilis na nagtungo sa ospital. Ginagamot nila ang mga nasugatan, at matapos itong maayos, naghanda na sila sa pag-uwi. Binago ng kapitan ang ruta pauwi sa probinsya, habang nanatili naman ang doktor sa ospital. Hindi pa man nakakalayo ang kapitan, dinala na siya ng punong nurse sa opisina ng direktor ng ospital. Pagkabukas niya ng pinto, nalaman niyang especially iya pala ang direktor ng ospital at ang nurse. Ibinibigay nila ang impormasyon ng lahat kay Smock. Gaano ba talaga kalakas ang puwersa ng mga Ruso? Naglakas loob silang itulak palabas ng eroplano ang nakakataas na nag-utos na hulihin ng buhay ang target. Kahit mamatay ang target ng misyon, kaya nila nakikipaglaban sa mga terorista para magligtas ng buhay. Siyempre, nagsanay rin sila ng mga taong marunong magmaneho ng mabilis, at nailigtas ng kapitan ang magandang nurse. Pero dinala siya ni Smock at ng mga especially iya sa airport. Akala ng direktor ay malaki ang silbi niya, kaya nag-utos siya kay Smock, pero pagdating sa pinto ay hinarang siya. Binaril ni Smock ang dalawang especially iya para tapusin sila. Pagkatapos, bumalik siya sa bodega at pinilit ang nurse na sabihin kung nasaan ang kapitan. Pero hindi siya nagsalita kaya pinarusahan siya nito. Pagkatapos ay kinalagkad niya ang isang bata, hindi na ito matagalan ng nurse. Kaya sinabi niya ang kinaroroonan ng kapitan at dinala ni Smock ang mga tauhan niya para habulin ito. Sa oras na ito, ang mga espesyal na puwersa na nag-aabang malapit sa paliparan ay nagsimula na ring kumilos. Ang mga nasa malayo ay binaril, ang mga nasa malapit ay binaril at sinaksak. Ang tahimik na pag-atake na ito ay nagpuksa sa lahat ng natitirang terorista. Kasabay nito, ang beta team na 600 kilometro ang layo ay nagtitipon din ng isang convoy ng mga tangke. Buong tapang silang nagmamarcha upang iligtas ang kapitan matapos malaman na dinukot ang nurse. Agad siyang pumunta sa paliparan kasama ang 2 pulis. Matapos niyang makilala ang espesyal na puwersa, hindi niya maiwasang bumalik sa kanyang unit. Sa oras na ito, natuklasan ng mga sundalo na mayroong isang sasakyan na nagdadala ng mga baril. Papunta na sa airport ang mga terorista. Habang humihingi siya ng pahintulot na bumaril sa commander, natuklasan siya ng mga terorista.
Nakatanggap siya ng utos na ubusin sila at mabilis siyang nakagawa ng double kill. Ngunit dahil sa kapabayaan, nabaril siya ng mga terorista at nakatakas ang dalawa pang natitira. Dahil nabunyag na ang kanilang kinaroroonan, nagsimula na silang mag-set up ng depensa sa loob ng airport. Pagkatapos ay inayos nila ang paghahati ng mga gawain, at kasabay nito, natuklasan nilang ang mga natitirang hostage ay isang nurse at isang bata na lang. Ang lahat ng iba pa ay pinatay na, kaya naghahanda na ng bala ang mga special forces. Nakaayos na ang mga patibong, at tinutulungan sila ng nurse na ihanda ang mga gamit na medikal. Pagkapwesto ng mga sundalo, may nakita silang batang nagbibisikleta patungo sa paliparan. Ang batang ito ay ipinadala ni Smock upang magmanman sa sitwasyon. Alam ito ng mga espesyal na puwersa, ngunit dahil bata ang kalaban, kailangan lang nilang magtago ng mabuti at hindi ito maaaring saktan. Ngunit ang mga mata at kilos ng bata ay hindi man lang nagmumukhang inosente. Pagkaalis ng bata, nagsimula na ang tunay na labanan. Sinabi ng commander sa lahat na 10% lang ang tsansa nilang mabuhay. Kahit na, kailangan pa rin nating magtagal hanggang dumating ang hukbo. Nilapitan ng nurse ang kapitan at nagpakita ng pag-aalala. Kinuha ng kapitan ang baril at ibinigay sa kanya para sa pag-iingat. Tiningnan ng babaeng kasamahan ang larawan ng kanyang anak. Hindi niya napigilan ang kanyang luha, at nagpalakasan ang loob ng bawat isa. Pagkatapos, inayos nila ang kanilang mga huling habilin. Pagkatapos ng maikling pag-aayos, dumating si Smock kasama ang kanyang mga tauhan. Hinati nila ang kanilang mga tropa sa dalawang grupo upang palibutan ang paliparan. Ang mga espesyal na puwersa ay mahusay na naghanda para sa labanan, at pagkatapos ay pinaputukan din ng mga terorista ang unang bala. Nagbigay siya ng hudyat, sumabog ang mga bomba at nagpaputok ang mga kanyan, opisyal nang nagsimula ang labanan. Sumugod ang mga terorista sa posisyon ng mga espesyal na puwersa. May isa na namang pangkat ng mga sundalo ang nalipol. Alam ni Smock na 8 lang ang mga espesyal na puwersa. Matapos ang pag-atake ng dalawang panig, ang paliparan ay puno na lamang ng apoy at mga bangkay. Habang pinagtatawanan ng mga espesyal na puwersa ang kahinaan ng kanilang kalaban, nag-utos si Smock ng unang pag-atake. Napansin ng mga espesyal na puwersa sa itaas ang kilos, ngunit wala na sila sa sakop ng mga sniper. Ang mga miyembro sa tuktok ng gusali ay nag-aayos na ng mga pulis para paulanan ng bala ang paparating na sasakyan ni Smock, ngunit natuklasan sila ng kalaban. Pinaputukan ng kalaban ang bubong, gumanti ang babaeng sniper at pinatay ang artilero. Ngunit ang gusali ng labanan ay pinigilan ng kalaban. Ang mga miyembro ng koponan sa bubong ay hindi makaganti. Ang Special Forces team ay nagpaputok ng rocket. Sa sandaling ito, ipinagbigay alam ng commander sa kanila na may kalaban na papalapit mula sa ibang direksyon. Inayos ng miyembro ng koponan ang direksyon ng pagpapaputok ng rocket. Ang gusali ng labanan ay malapit ng mapalibutan. Isang pangkat ng mga kalaban ang sumugod sa pangunahing pintuan. Ang mga miyembro ng koponan sa bubong ay inakit ang kalaban at pinasabog. Sa pinagsamang pagsisikap ng sniper at ng malapitang labanan, ang gusali, pansamantalang napigilan ng kaaway. Sinuri ng commander ang sitwasyon. Ang mga miyembro ng koponan ay ligtas pa rin. Sa oras na ito, si Beta at ang kanyang convoy ay tumawid na sa hangganan. Ang mga tao sa lungsod ay tinanggap sila na parang nakakita ng tagapagligtas nang makita ang bandila ng Russia. Ngunit sa kabaligtaran, nahirapan ang hukbo sa paggalaw. Matapos ang ilang beses na pagmintis, nagpa siya si Smock na magpaputok ng malalaking kanyan. Ang gusali ng depensa ng mga espesyal na puwersa ay binomba ng husto. Sunod-sunod na bumagsak ang mga bala sa paliparan kung saan nakatayo ang commander. Tinamaan siya ng bala. Sa ilalim ng ulan ng bomba at bala, isang miyembro ang nasugatan. Ang posisyon ng pagpapaputok na ito ay nabunyag, ngunit nasugatan ang paa ng espesyal na puwersa. Hindi siya makagalaw kaya sinabihan niya ang pulis na sumama sa kanya at lumipat ng lugar. Habang siya naman ay nagbabantay gamit ang baril, kahit nalabag sa kalooban ng pulis. Ngunit sa sandaling ito, ang dugo, luha at maging ang buhay ay napakanipis. Tanging sa pagprotekta lamang sa paliparan at pagwawagi sa laban na ito, sila makapagliligtas ng mas maraming tao sa pambobomba sa dilim ng gabi. Nakita ni Smock ang posisyon ng sniper, at dinampot niya ang baril sa tabi niya. Sinakop ng babaeng miyembro ng koponan ang kapitan para makapagpalit ng posisyon. Pinayuhan siya ng commander na tingnan ang direksyon ng 3 of the clock. Inayos niya ang direksyon ng baril pero huli na ang lahat. Sa gitna ng makapal na usok ng mga bomba, watak-watak ang grupo ng mga espesyal na puwersa. Kung magpapatuloy ang labanan ng ganito, masasayang lang ang buhay nilang lahat. Binuksan ng isang sundalo ang pintuan ng sasakyan at pinaharurot ito patungo sa mga kalaban. Nang makita ito ni Smock, iniutos niyang pasabugin ang sasakyan. Ngunit parang bulalakaw na tumagos ang sasakyan sa gitna ng mga bala patungo sa kanila. Kinuha niya ang sigarilyong itinago niya bago ang labanan. Balak niya sana itong sindihan pagkatapos ng laban, pero para sa kanya, ito na ang huling laban niya. Malapit na ang bukang liwayway, ngunit hindi pa rin dumarating ang mabagal na Beta.
Ang komando team ay nagtamo ng mga casualty, at 20 katao na lang ang natitira sa panig ni Smoke. Hindi rin sapat ang bala sa magkabilang panig. Aatakihin din ni Smoke ang lahat ng kuta pagkatapos ng bukang liwayway. Walang koordinasyon mula sa lahat. Dagdag pa rito, pagkatapos ng isang gabi ng labanan, ang komando team ay pagod na pagod na. Sa patuloy na pagkatalo sa labanan, malubha ring nasugatan ang kapitan. Sa huli, ang lahat ay nagtago sa bunker. 4 na bala na lang ang natitira, at ang babaeng miyembro ay halos hindi nakatakas sa kamatayan. Hawak ang litrato ng anak, hindi mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha habang pinupunit niya ito. Nagpasya silang gamitin ang huling mga bala para sa kanilang sarili. Sa sandaling ito, dumating na si Beta kasama ang kanyang grupo sa paliparan. Ang mga tatakas na sana na sina Smoke ay pinigilan ng mga dumating na Special Forces. Gamit ang isang kutsilyo, matagumpay nilang natapos ang misyon. Nagawa nilang sakupin ang lugar bago pa ang NATO at pinanatili itong ligtas. Nakatulong ito sa Kosovo na pansamantalang makaiwas sa pagiging dehado sa ilalim ng mga pulisya ng NATO. Salamat sa inyong pagsama sa buong pelikula. Magkita-kita tayo sa susunod na mga video.